Magre-react lang tayo sa PBA Awards for the last season kasi akala ko lipas na pero napag-uusapan pa rin naman sa social media, so ako din makikisali na rin. Unahin natin sa Sportsmanship Award na punta kay Gian Mamuyak. Alam niyo naman kung sino lang naman yung pinakamabait maglaro, yung namamansin palagi sa media, usually walang reklamo, so yung award na to okay lang. Dito naman tayo sa mythical teams. Madali lang talaga mapasama basta frontrunner ka sa MVP race, automatic may slot ka, tsaka alam ng mga mata natin yan kung sino talaga. For mythical second team, you have Scottie Thompson, RR Pugoy, Xavier Lucero, Japet Aguilar, and Justin Arana. I'm happy na meron malang representative yung Converge, diba? Pero sadly, walang Ross. For the mythical first team, we have Robert Bolick, CJ Perez, Arvin Tolentino, Calvin Oftana, and Junmar Fajardo. Pagdating sa mythical team, pero yun nga, pagkita naman natin kung sino yung deserving, so alam na agad yan ng mga fans. Next, sa all-defensive team, Stephen Holt, Joshua Munzon, Glenn Cobuntin, Xavier Lucero, and Junmar Fajardo. Ngayon, alam nyo ba kung bakit kasama si Junmar dyan kahit sinasabi ng marami na hindi siya defensive player? So, simple lang naman eh. Wala kasing defensive 3-second violation sa PBA. So, pwede siyang tumambay sa paint at mag-bother ng shots. Kung merong ganung rule, ma-force si Abay na laruin palagi yung mga PNR action, dadalhin siya palagi ng mga teams doon. So, dun siya madalas maiwan eh. So, pero happy ako na may recognition yung isang Glenn Cobuntin. Deserve niya yan. So, sayang lang kasi hindi lang sinabay lahat ng awards dito eh. Yung Defensive Player of the Year nasa PBA Press Corps Award, ibang event pa yun eh. So, nandun din yung rookie team at yung 6 Man of the Year na ang tawag ay Mr. Quality Minutes. Next, most improved player, Joshua Munzon. Grabe naman yung boto ng media, 2,500 points para kay Munzon. Habang sa Adrian Nocum at Shawnee Winston ay 0. Sa players vote, si Munzon 0. Tapos si Nocum 1,000 plus. Sobrang media-driven yung award. At kung iisipin, hindi ba parang hindi nagigets yung essence ng most improved? Dapat kasi yung award na yan para sa mga unknown na biglang nag-improve. Si Munzon, number 1 pick yan eh. Expected na mag-produce. Parang sa NBA last season, na-criticize din yung naging finalist si Cade Cunningham. Kaya, mas okay na napunta yon kay Dyson Daniels. Kasi, number 1 pick eh. Dapat, ang laban mo nasa mythical team, hindi sa most improved. Unless, bust ka tapos biglang na-breakout ka after 7 years. Pero si Munzon, never naman naging bust eh. Go-to guy siya ng Terra Firma at nung nalipat sa Northport, starter pa rin. Lipat tayo sa Rookie of the Year, RJ Abarrientos. Okay lang to kasi he played a lot of games at ramdam naman yung presence niya, productions. So, unlike kay Bearfield, expected na ipasok sa playoffs yung Blackwater pero he only played 24 games. Again, masyado lang talagang malaki yung points ng media. Sana gayahin natin yung NBA voting system. 100 plus lang yung media votes tapos may first, second at third place sa mga puntos. Kung ako parte ng media, parang first place ko si Adrian Nocum which is 10 points, second si Winston 7 points, third place ko si Munzon 5 points. At least ganun, lahat may puntos pa rin, hindi yung may 0 agad. Alam nating mahahatak yung puntos eh. And lastly, for the 9th time, Junmar Fajardo, MVP. Ano pa bang masasabi natin? Dominante talaga sa PBA si Junmar eh. Magaling naman talaga siya eh, pero we know the truth. He cannot dominate in FIBA play. Masakit sabihin, pero that's the fact. At the end of the day, masasabi mo na lang, at least, merong siyang liga na sa kanya. Sa kanya to eh. So, kaya ba, ano sa tingin nyo sa mga awards na to? Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Egon Hoop. See you in the next upload. Bye-bye!